Good morning mga kapatid and welcome ulit sa ating Sunday service ngayong linggong ito. And kung meron tayong mga bisita dyan, welcome sa inyong lahat dito sa Kalungan Youth Mission Church. And yun, bago tayo magsimula, and basahin natin sa ating mga Bible, sa aklat ng Galatians chapter 5, ang topic natin ngayon ay mula sa Galatians chapter 5 verse 13 hanggang 26. Pero ang babasahin ko lang muna yung Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. So kung meron kayong mga Bible, please open up sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Sa Tagalog, basahin natin ng sabay-sabay. Galatians 5 Verse 22, ito ang sabi, "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan." Sa verse 23, ito yung sabi, "Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito." Let us pray mga kapatid. Ama namin sa langit, muli, salamat po Panginoon sa iyong pagkilos sa aming buhay, Panginoon. Nawa sa araw na ito, Panginoon, mapapurihan ka namin at madakila ka namin. Hinihiling namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na nagbubukas ng puso at isip ng bawat tao, Panginoon, upang makaunawa ng iyong salita. Lord, nawa ang mga matututunan namin ngayon ay magsilbing aral sa aming buhay, na nagdadala sa amin sa iyong katuwiran at kapayapaan, Panginoon. Ang pagpaparanas mo ng malalim mong pag-ibig. Nawa, Ama, ikaw lang ang aming mapapurihan at madakila sa gawaing ito. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So mga kapatid, nais kong balikan yung naging topic natin last Sunday about sa love story natin kay God. Love story natin kay God. Nung una, si Adan at si Eva, binigyan ni God ng damit para takpan yung hubad nilang katawan. Meaning, nagtatago sila dahil sila'y nakahubad, binigyan sila ni Yahweh ng damit upang takpan yung hubad nilang katawan at makita nila si Yahweh. Makalapit sila kay Yahweh. Nung palayasin sila sa Garden of Eden, nagkaroon ng anak si Adan at saka si Eva. Itong ang anak niya ay si Cain at saka si Abel. Tinuruan ni God, ni Lord, si Cain at saka si Abel na mag-alay ng hayop. Itong hayop na to, ito yung malinis, pure, walang bahid ng kapintasan. Ibig sabihin, walang punit yung tenga niya, walang defect sa paa niya, sa daliri niya. Perfect yung hayop na tupa. And then dahil bukod sa perfect yun, panganay pa sa lahat ng mga anak ng tupa na meron yung na inaalagaan nila. And then, bukod sa panganay yun, mag-iisang taong gulang pa lang yung tupang kanilang iaalay. So, ganun yung tinuro ni Yahweh kay Cain at saka kay Abel na yung naging offering nga ni Cain na hindi naging katanggap-tanggap sa Diyos. At yung offering ni Abel ang naging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang point doon mga kapatid is, tinuruan ng Diyos si Cain at saka si Abel na mag-alay ng angkop na hayop para magkaroon sila ng communication kay God. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng alay ni Abel, ibibless siya ni Lord, sasagutin ni Lord yung mga prayers niya, titignan ni Lord yung purity, yung pureness ng alay ni Abel, dahil nga si Abel miminana sa kanyang mga magulang yung pagiging makasalanan, yung kakayahang magkasala, yung kakayahang magkaroon ng knowledge of good and evil para gumawa ng kasamaan. So, tayo na mga tao, hindi tayo worthy na humarap sa Diyos. And
binigyan ng chance ni Lord si Cain at saka si Abel na makaharap siya sa pamamagitan ng pag-aalay. And dahil doon, nakikita ni Lord yung righteousness sa pamamagitan ng alay na binigay ni Abel. And nagiging simbolo din yung alay na yon bilang kapatawaran ng mga kasalanan na nagagawa nila. So, ang point ko, mga kapatid, is ito yung mga ginagawa ni Yahweh para sa atin nung time na pinalabas niya si Adan at saka si Eva dun sa Garden of Eden. Alam ni Lord na magpapalayo na yung loob ng tao sa Kanya dahil nga meron na silang sariling self-righteousness or sariling knowledge of good and evil. Ayaw ni Lord na totally mawalay tayo sa Kanya. Ayaw ni Lord na totally mawalay tayo sa piling niya. And gumagawa siya ng mga paraan para patuloy siya makipag-communicate sa atin. Kahit hindi na tayo righteous sa harapan niya, hindi pa rin siya nagpakita ng pagko-condemn sa atin. And gumagawa siya ng way para i-bless tayo, para kausapin tayo, para patawarin tayo. And isa nga yun yung pag-aalay dun sa naging pamamaraan na yun na ninais ni Yahweh. Kaya nga sabi ko, this is the love story of the Lord. Yung love niya sa atin. So, nung pagkatapos ni Abel, marami pang henerasyon yung dumating. Nandyan na yung si Enoch, andyan na yung si Noah, andyan na si Abraham. Maging sila, ginawa nila itong pag-aalay ng hayop kay Yahweh. Ibig sabihin sa pamamagitan nitong hayop na to, tinuturing silang matuwid ng Diyos. Kasi hindi naman sila makakaharap kay Lord kung hindi makikitaan, Lord, ng matuwid, ng katuwiran yung kanilang buhay. Pero dahil nga wala naman makikitang matuwid si Lord sa buhay nila, dahil pare-pareho lang tayong nakakagawa ng kasalanan, ginawa ni Lord, binigyan niya ng chance yung katuwiran nila sa pamamagitan ng pag-aalay nga ng tupa o ng mga hayop na tinalaga ni Lord para gawing means para makausap natin siya, makapiling natin siya, or i-bless niya tayo. Yun yung ginawa ng mga sumunod kina Abel. Kagaya ni Noah na nag-alay ng mga hayop. Kagaya din ni Abraham na naghalay din ng mga tupa. Na yung minsan pa nga, kinausap ni Yahweh si Abraham na ang iaalay niya yung kanyang anak na si Isaac. Na nakita ni Lord yung pureness ng heart ni Abraham sa pagsunod kay Yahweh. At hindi niya tinuloy na ialay si Isaac, kundi binigyan niya ng tupa si Abraham bilang maging handog nilang dalawa ni Isaac. And dahil doon, tinatanggap ni Yahweh yung kanilang handog. Binibless sila ni Yahweh. The main point is, nandun si Yahweh, nakikipag-relationship sa atin sa pamamagitan ng mga handog. Hindi na satisfied si Yahweh sa handog. Nang time na dumami yung mga Israelites, ginawa din ng si Isaac, si Jacob na naging mga anak na naging henerasyon ni Abraham is nag-alay din ng mga tupa. Pero nung time na dumami yung mga Israelites, nandun na sila sa Egypt, nakulong sila sa Egypt, nakalimutan na nila yung promise ni Abraham. Tinawag ngayon ni Yahweh si Moses. At si Moses naman, pareho din ang ginawa niya, nag-alay din siya ng handog na tupa. Ibig sabihin, mga kapatid, dahil dito, ito yung nagiging means nila ever since para makipag-communicate kay Lord. Kasi nga, hindi naman talaga napiplease si Lord dun lang. Ang reason kaya binigay yun ni Lord sa kanila, kundi para makipag-communicate kay Yahweh, makipag-usap kay Yahweh, ma-please si Yahweh, or in short, makapiling ni Yahweh yung kanyang mga nilikha, which is tayo ng mga tao. And hindi siya nasasatisfied.
kahit kung tayo ang Diyos, hindi tayo makukontento na sa pamamagitan lang ng tupa, doon tayo nakikipag-communicate sa mga tao na nilikha natin. So, nung time ni Moses at ng mga Israelites, hindi na kontento si Yahweh, sabi niya, sige, pagtatayo ko sila ng tent, di ba? Yung diniscuss natin last week. Binigyan ni Yahweh si Moses ng tabernacle, binigyan niya ng tent, doon sila nag-aalay ngayon ng tupa, doon sila nag-aalay ng handog. Hindi na lang si Moses yung nagkikipag-usap, napiplease. Hindi na lang kay Moses napiplease si Yahweh, kundi sa mga Israelites mismo na nag-aalay ng kanya-kanya nilang handog. Hindi lang nakontento si Yahweh, binigyan niya ng mga priest dun sa tabernacle. Nung panahon ni Solomon, hindi nakontento si Yahweh dun sa tabernacle na tent na tinatayo nila bilang dwelling place ni Lord. Binigyan nila ni Yahweh si Solomon ng templo na pupuntahan ng mga Israelita para dun sila ngayon mag-aalay. Pinagtayo niya ng templo. Pero mga kapatid, sabi ko nga, hindi pa rin ako kontento si Yahweh dun sa templo. Hindi pa rin siya satisfied dun sa alay na binalagay dun sa templo. Kaya nga, malinaw mga kapatid, na itong love story natin kay Lord, in the end, alam niya na yung anak niya nga, yung kanyang isusugo bilang handog, bilang magiging alay para sa atin. Si Jesus Christ, isinugo niya bilang magiging tupang alay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. So mula nung dumating si Jesus Christ, mga kapatid, dito na nagsimula yung talagang mas malalim na love story natin kay Lord. Dito na nagsimula yung talagang mas malalim na pag-ibig ni Lord sa atin. Nung umpisa pa lang, nung Old Testament pa lang, dahil nakikita na ng mga nag-aalay ng handog, yung mga propeta, sila Moses, nakikita na nila na hindi yung hayop, yung nais ni Yahweh na dumating. Alam nila, nakikita nila na in the future, merong ibibigay si Yahweh na magiging tupang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at sanlibutan. Itong malalim na pag-ibig na to is pinoproject na ng Old Testament noon pa lang. Na parang kahit sila mismo, nananampalataya sila kay Yahweh dahil alam nila na mayroong darating na hindi nila kayang gawin yung kayang gawin nung bibigay ni Yahweh na yun, which is si Jesus Christ. Hindi nila kayang tiisin yung gagawin nung isusugo ng Diyos na yun, which is yung kanyang bugtong anak-anak. So doon na nagsimula yung malalim na pag-ibig ni Lord sa atin. Binigay niya si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. Dahil marami tayong knowledge of good and evil sa isip natin. Marami tayong alam na tama di ba? Minsan, tama sa'yo, mali sa iba. Mali sa iba, tama sa'yo. Dahil dyan, nagsasakitan yung mga tao or naguhusgahan. Minsan, mali ka na, alam mo, pero hindi mo aaminin. Magsisinungaling ka, gagawa ka ng masama. Or meron kang gustong gawin na pinupush ng laman mo, parang natitrigger ka, meron kang temptation do sa bagay na yun. Minsan yung mga tao, nagnanakaw ka, o gumagawa ka ng masama para makuha yung gusto mong gawin. Ang point ko is, yun nga, dahil sa knowledge of good and evil, ang daming na-invento ng tao na mga bagay na masasama. And dahil doon, binigyan ni Lord ng standard yung tao. Kung ano yung mabuti at ano yung masama. Binigay niya yung kautusan. Sabi niya, pag nasunod ng mga taong ito yung kautusan, na perfect ng mga taong ito yung kautusan, pwede ka nang makarating sa langit. Kasi mape-perfect mo Yun yung requirements para makarating sa langit. Maging perfect tayo. Which is hindi natin kayang gawin. Kaya nga mga kapatid, yung time na dumating si Jesus Christ, nakita niya sa atin na hindi kaya talagang gawin ng tao yung maging perfect. Hindi kayang gawin ng mga tao yung perfecto na hindi sila magkakasala, hindi sila magagalit, hindi sila magtatampo,
Hindi nila sasaktan yung isa't isa. Kaya alam nyo, yung part na, yung naranasan ni Jesus nung nabubuhay pa siya dito sa lupa, nung nagkatawang tao pa siya dito sa lupa, yung naranasan niya is, alam niya na kailangan niya ngayong perfectin yung hindi kayang maperfect ng tao. Kailangan niyang perfectin yung kautusan ng Diyos. Kailangan niyang mamuhay perfectly na matuwid para maligtas yung sangkatauhan. Kaya sabi ko, ganun naging kalalim yung love ni Lord sa atin. Na to the point na ang requirement is magtitiis si Jesus Christ na maging perfect para maligtas tayo mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Isa sa mga panuntunan natin sa buhay is ang taong makakapagpatawad lang sa ating mga kasalanan is yung taong perfect. Amen. Kung nagkasala ka sa kapatid mo, bawa may nagawa kang mali sa kapatid mo, tapos umaamin ka dun sa kasalanang nagawa mo. Tapos yung kapatid mo na yon, alam niyang ikaw yung mali, hindi rin naman siya yung mali. Magkakaroon ng authority yung kapatid mo na yon na patawarin ka. Ibig sabihin, nandun siya sa righteous side ng pagiging perfect para i-grant sa'yo yung forgiveness of sins. Although hindi siya perfect, pwede kanyang ibigyan ng kapatawaran ng iyong kasalanan dahil sa kanya ka nagkasala. Nagigets ba ninyo? Gusto kong i-illustrate sa inyo itong mga ganitong concept para matutunan ninyo yung paisikot-sikot ng buhay. Ulitin ko. Kapag nagkasala sa iyo yung iyong kapatid, nagkakaroon ka ng authority na patawarin siya. Amen. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil nagkasala siya sa iyo. Hindi requirements na maging perfect ka para mapatawad mo siya, para magbigay ka ng kapatawaran sa kanya. Ngayon, pag nagrepent siya, nagbago siya ng landas, umamin siya dun sa kasalanan niya. Ikaw ngayon, may kapangyarihan kang i-grant yung forgiveness of sin sa kanya para magkaroon naman siya ng second chance dun sa relationship nyo. Nagigets nyo ba? Yan yung love di ba? Kaya tumatakbo yung love, pagpapatawad sa kasalanan. Pagpapatawad sa kasalanan. Ganyan tumatakbo yung love sa buhay natin. Ngayon, paano naman kung hindi naman tayo sa kapatid natin nagkasala? Nagkasala tayo sa Diyos, nagkasala tayo sa sarili natin, nagkasala tayo sa mga bagay na hindi natin inaamin, or nagkasala ka sa kapatid mo pero di niya alam, hindi mo inaamin, wala ka rin naman sinasabihan. Pero alam mo sa sarili mo, nagkasala ka. Or marami kang kasalanan na nagagawa. Ang tanong ngayon, sinong magpapatawad sa iyo? 'Di ba? Sinong magpapatawad sa iyo? Sino yung may karapatang bigyan ka ng kapatawaran? Kaya yung iba, dahil ayaw nilang humingi ng tawad, nagpapaka-self-righteous sila. Yung maling ginagawa nila, iniisip na lang nila tama. Pinagpapalagay nilang tama. Kinakatwiranan nila na tama. Para wala kang kasalanan. Para righteous ka. Kasi, yung kasalanan na nagawa mo, hindi mo inaaring kasalanan. Hindi mo inaamin na kasalanan yun. Ang sinasabi mo, tama yung kasalanan ginagawa mo kahit nakasakit ka pa ng kapwa mo. Parang binibigyan mo ng license yung sarili mong magkasala. Hindi yun yung righteousness na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga kung inaamin mo na magkasalanan ka, hindi ka naman din makakatakbo sa tatay mo, sa nanay mo, or sa kahit na sino mang tao na kahit sa pastor mo pa yan, na humingi ng tawad. Kasi hindi ka naman sa akin nagkasala. Kung pastor mo ako, hindi ka naman sa akin nagkasala. Wala ka namang kasalanan. Sino ako para bigyan ka ng pagpapatawad? Ang point ko, mga kapatid,
Dito pumapasok yung ginawa ni Jesus Christ. Sabi niya, kailangan ng authority, kailangan ng taong magiging perfect para magkaroon siya para itong taong to na magiging perfect, magkakaroon ng authority para patawarin yung kasalanan ng mga tao. Nagigets ninyo? Kailangan yung taong magpapatawad ng kasalanan ay hindi nakakagawa ng kasalanan na yun. Sino ngayon yung karapat-dapat? Kasi lahat naman ng tao nagkakasala. Ibig sabihin, walang sino mang tao yung makakapag-grant ng forgiveness of sins sa atin. Walang makakapag-grant ng love, ng malalim na love. Yun yung love forgiveness of sin. Second chance. Pangalawang chance sa buhay natin, di ba? Dami nating pagkakasalang nagagawa. Naghahanap tayo ng second chance. Walang makapagbigay. Kahit sinong kaibigan mo, kakilala mo, yung lapitan mo, minsan nararamdaman mo meron something na nagbibilanggo sa buhay mo. Kaya hindi ka makapagbago. Pero tandaan natin na ito yung message ng love ni Lord sa atin. Alam ni Jesus Christ, alam ni Jesus, yung Panginoon natin, na ang requirement para makapagpatawad ng kasalanan is maging perfect. Kailangan ng yung taong magpapatawad ng kasalanan, hindi siya nakakagawa ng kasalanan. Ang problema, mabigat yung requirements. Ang bigat ng requirements, kailangan maging perfect. Yun yung mahirap, mga kapatid. Kaya nga, alam ni Yahweh, nung una pa lang kay Adan at Eva, kay Abel, kay Moses, at sa mga naunang propeta, na yung hayop muna yung magiging representation ng kapatawaran ng kasalanan. Pero later on, alam ni Yahweh na yung relationship na gusto niyang ma-restore sa atin at sa Kanya, between sa atin at sa Kanya, ay magkakaroon lang ng katuparan sa pamamagitan ng isang taong magtitiis para sundin yung lahat ng kautusan, para sundin yung lahat ng righteousness at mamumuhay ng perfectly na tama. Dahil doon, yung taong yon na makakagawa nun ay magkakaroon ng kakayahang magpatawad ng kasalanan. Hindi dahil magkakaroon siya ng ang concern hindi yung authority. Ang concern yung second chance sa mga tao na ma-restore yung relationship natin kay Lord. Yung second chance sa mga tao na magkaroon sila ng chance magbagong buhay. Kasi kung walang second chance, ano na lang ang meron sa atin? Condemnation, punishment. Yan ang kapalit ng kasalanan Pag nakagawa ka ng kasalanan, may consequence yung kasalanang nagagawa mo. Kaya nga, minsan tinatanong natin o tinatanong ng iba kung ano yung mga bagay na dapat na ginagawa natin sa church at yung hindi natin tinatanggap dapat sa church. Alam niyo, regardless na kahit ano pa yung ginagawa natin sa buhay natin, yung consequences ng mga ginagawa natin, ng mga desisyon natin sa buhay is hindi natin mababago. Ang point ko is, ang kasalanan, laging may consequence. And dahil sa consequence ng kasalanan, kahit pa nasa church ka or nasa labas ka ng church, kailangan mong harapin yung consequence na yun. And yung consequence na yun, nagdudulot sa'yo ng alin? Punishment, judgment. Yun yung penalty ng kasalanan Kahit nga sa government, pag nagkasala ka, may judgment, may punishment. What more pa yung pagkakasala natin sa Diyos? So yun nga mga kapatid, dahil sa lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sabi natin sa topic natin last Sunday, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish but have an everlasting life. Ibig sabihin, For God so loved the world. Ganun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng kalayaan. Pinerfect ni Jesus Christ yung kautusan kahit mahirap nung nagkatawang tao siya. At nung mapagtagumpayan niya, hindi siya karapat-dapat sa kamatayan, binigyan siya ni Lord ng panibagong katawan or binigyan siya ng glorified body na ibibigay din sa atin ng mga sumampalataya kay Kristo. At bakit tayo sumampalataya kay Kristo? Dahil sa Kanya,
nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Nagkaroon ng forgiveness of sins. Pwede kang mag-repent sa buhay mo. Pero kung walang forgiveness of sin, wala ring sense yung repentance na gagawin mo. Kasi kahit nag-repent ka na, iti-take mo pa rin yung consequences, yung judgment nun. Pero dahil dumating si Jesus Christ sa buhay natin, nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, dahil doon, mga kapatid, nagkaroon nga tayo ng kalayaan, naging malaya tayo. Pinalaya tayo ng Diyos. Pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. Naging malaya tayo. Kaya alam niyo yun, dapat na yung kalayaan natin, ginagamit natin sa pagbabagong buhay, sa pag-ibig din. Kaya itong topic natin sa Galatians 5, verse 13 to 26, ang sabi dito sa verse 13, sabi niya, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Nagigets ninyo? Tinawag tayo upang maging malaya. Ibig sabihin, tinanggap natin si Kristo upang makalaya sa kasalanan. Ibig sabihin, ngayon malaya na tayo, ngayon tinanggap natin si Kristo. Kaya sabi niya, tinawag kayo upang maging malaya. Huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Dito sinulat ni Apostol Paul sa Galatians 5, yung tamang pamumuhay ng may pag-ibig. Ito yung gusto kong i-highlight sa inyo ngayon. Yung tamang pamumuhay ng may pag-ibig. Niligtas tayo at binigyan tayo ng kalayaan sa ating mga kasalanan. Binigyan tayo ng forgiveness of sins ni Lord. Ngayon, paano natin i-apply doon yung pag-ibig? Kailangan nating alalahanin na hindi tayo pinatawad sa ating mga kasalanan para pagpatuloy yung mga ugali nating hindi maganda. Yung mga ugali nating magagaspang, yung mga ugali nating mapanglait, yung mga ugali nating mapang-insulto ng kapwa, mapanakit ng kapwa. Alam niyo yun, kasi maraming sa tao ngayon na kahit sumasampalataya na sila kay Kristo, nagpapatuloy pa rin sila doon sa mga ugali nilang mapanlamang. Yung mga ugali nilang mapanakit. Yung mga ugali nilang nananakit o walang paki sa nararamdaman o mararanasan ng iba. Makuha lang nila yung gusto nila. Bakit? Kasi sabi nila, tinanggap na nila si Kristo eh. Pinatawad na yung mga kasalanan nila. O ngayon pinatawad na yung mga kasalanan mo, patuloy ng Diyos pinapatawad yung kasalanan mo, nagkaroon na sila ng license para parang kahit na gawin nila yung masasama nilang ginagawa, makakarating pa rin sila sa langit. Yun yung nasa isip nila. Which is, dahil doon, hindi nagbabago yung mga ugali natin. Parang dahil ba pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, at pinapatawad pa tayong patuloy sa ating mga kasalanan, hindi ba natin dapat baguhin yung mga ugali natin masasama? Sabi niya dito, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang pinapatukoy ni Apostol Paul dito na mga hilig ng laman is yung mga hilig na masyadong magagalitin at saka mainisin. So, tinutukoy niya rin dito yung mga hilig ng laman kagaya ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba sa pera, sexual immorality, yung immoralidad, mga masasamang hilig ng laman, bisyo, addiction, kalaswaan, pagkahumaling sa kayamanan. Yan yung mga hilig ng laman na typical na nangyayari sa tao. Pero isa pang tinutukoy ni Apostle Paul dito, yung mag-ibigan, yung pag-iibigan is hindi nangyayari sa loob ng simbahan o sa loob ng sa ating pamumuhay bilang mga tumanggap kay Kristo. Hindi natin ginagamit yung pag-ibig na pinakita sa atin ni Jesus Christ, which is yung pagpapatawad ng kasalanan, yung pagbibigay ng second chance sa iba, yung pagpaparaya, yung pag-aalay ng buhay, para sa ating mga kapatid. Yun yung pinapakita ni Apostol Paul. Hindi daw natin ginagawa yung ganitong klase ng pag-ibig porque tinanggap nga natin si Kristo, nakalaya na nga tayo, pero yung mga pag-uugaling makasarili, hindi nawala. Kaya sabi niya, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit wag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Sabi niya, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap.
Sabi niya, yun daw buong kautusan ay na-summarize sa isang pangungusap. Ano yun? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Or inibig tayo ni Jesus Christ ng buong puso inibig tayo ni Jesus Christ sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan para magligtas tayo sa ating mga kasalanan. Na-summarize yung lahat ng kautusan ng Old Testaments sa pamamagitan ng salitang ito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tinupad ni Jesus Christ yung lahat ng kautusan sa Old Testament sa pamamagitan ng pag-ibig niya sa atin dun sa krus. Ang point ko, mga kapatid, yun nga, ang point dito is, ito yung number one outcome dapat sa atin ng ating salvation. Ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi nga, gayon pa man, kung kayo ay patuloy na kumakagat at lumalamon sa isa't isa, mag-ingat na hindi kayo natupok ng isa't isa. Ito yung sa verse 15. Let's say, hindi na nga sila nag-iibigan, no? Parang nagsasakitan tayo, nag-aaway tayo, nagtatalo-talo tayo. Minsan, umahantong sa parte na yung mga pagtatalo-talo, yung mga sakitan, yung kawalan ng pag-iibigan ay humahantong sa tuluyan mo na rin nakakalimutang magmahal. Tuluyan mo na rin nakakalimutang umibig. Sabi niya, Apostle Paul, sige, sabi niya, kung nagpapatuloy kayong nagsasakitan, kung nagpapatuloy kayong, sa verse 15, kung patuloy kayong nagkakagatan, patuloy niyong nilalamon yung isa't isa. Imagine, nilalamon yung isa't isa. Ibig sabihin, kinukonsume niyo yung buong pagkatao ng isa't isa, niyuyurakan mo. Lahat ng meron siya, inaapakan mo, winawasak mo. Ganun na yung ugali ng tao. O kaya ganun yung ugali na nangyayari sa kanila. Sabi niya, Apostle Paul, sige, kahit nagagawa niyo yan. Ibig sabihin, nangyayari na to sa kanila at this moment. Hindi lang siya something na iniiwasan nila, kundi nagagawa pa nila. Sige, sabihin niyo nang nagagawa niyo yan. Pero sabi niya, huwag ninyong hahayaan na matupok ang isa't isa. Na natupok yung isa't isa. Ano yung ibig sabihin ni Apostle Paul doon? Huwag niyong hahayaan na makonsume ng totally yung isa't isa. Makonsume meaning nakalimutan mo nang may obligasyon kang pa ring umibig. May obligasyon ka pa ring magpatawad. May obligasyon ka pa ring magparaya. May obligasyon ka pa ring magmahal. Kumbaga, hindi tayo tinuturuan ng Biblia pagdating sa pag-ibig para maging totaling makasarili dahil lang papatunayan natin na tama tayo. Parang kahit nasa iyo na lahat ng tama, kahit nasa iyo na lahat ng righteousness sa sarili mo na ikaw yung tama, ikaw yung makatwiran, ikaw yung nakakaintindi ng lahat, sabihin na natin, tama talaga. I mean, nandun ka talaga sa point na ikaw yung nasa tamang pananaw. Hindi mo pa rin pwedeng tanggalin sa sarili mo yung umibig. Sabi nga ng Biblia sa 1 Corinthians, di ba? Kahit nasa atin na lahat ng kaalaman, kung wala tayong pag-ibig, wala rin kabuluhan. Kahit nasa atin na lahat ng propesiya, kung wala tayong pag-ibig, wala rin kabuluhan. Kung sobrang yung pananampalataya natin, nakakapag-move ng bundok, papunta sa ibang lugar, at wala tayong pag-ibig, wala rin kabuluhan. Yun yung nililinaw ni Apostol Paul dito. Huwag niyong hayaan na dahil sa mga ganitong pag-uugali, kahit na tayo ay nakakaranas ng mga sakitan or di pagkakaintindihan, i-consume na natin yung totally yung sarili natin to the point na binura na natin yung konsepto ng pagmamahal sa puso natin. Dahil yun yung tinanggap natin eh. Kaya nga sabi niya doon sa unang verse, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi sa verse 16, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sabi niya. Sige na, sabi niya, ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay ay yung banal na Espiritu. Para naman hindi kayo maging alipin ng hilig ng laman. Ang ibig sabihin ni Apostol Paul,
Sabihin mo ng ikaw na nga yung lahat ng nasa tamang palagay, nasa righteousness side. Pero kung alipin ka, inahayaan mo maging alipin ka ng laman, gagamitin mo lahat ng righteousness, ng right thing na yon, or lahat ng point mo na yon, para wasakin yung ibang tao. Para saktan yung ibang tao. Huwag mong kakalimutan sabihin niya, huwag kang magpapaalipin sa hilig ng laman. Huwag mong hayaan na tuksuin ka ng laman mo na porket meron kang gustong sabihin, meron kang gustong ipahayag, is magpapatuloy kang manakit. May mga panahon na nagkapapahayag tayo ng totoo. May mga panahon na nagsasabi tayo ng katotohanan. Pero tandaan natin, may mga panahon din na nagtitiis tayo para sa ating mga kapatid na hindi pa kayang magbago. May mga panahon na nagtitiis tayo para makita natin yung pagbabago sa ating mga kapatid. Hindi natin pwedeng hayaan na kahit nakikita natin na walang pagbabago sa buhay nila, is ibibigay natin yung lahat ng judgment na naiisip natin sa kanila. Bibitawan natin yung lahat ng self-righteousness sa heart natin na nakikita natin dahil meron sila laging ginagawang mali. Dahil doon, nahuhusgahan sila, nade-degrade sila, nakakabangon pa lang sila doon sa kasalanang nagagawa nila, inaapakan na natin. Yung iba, nakakaranas ng super perfect condemnation sa heart nila. Lalo silang lumalayo sa Diyos. Lalo silang lumalayo sa kapatiran. Kaya sabi ko, may time na nagsasabi tayo ng mali sa ating mga kapatid para ituwid sila. Pero may time din na nagtitiis tayo para makitiis sa mga bagay na hindi pa nila kayang baguhin. Para pagdating ng araw na nagbago yung heart nila dahil sa pagtitiis natin, magkaroon din sila ng kapayapaan, ng righteousness sa buhay nila sa pamamagitan ng pag-ibig na ipinakita natin sa kanila na naranasan din naman natin sa pag-ibig natin ni Kristo sa ating buhay. Amen. Ito yung pag-ibig, ito yung work ng pag-ibig. Yung nga yung laman ng topic natin ngayon. Yung love na yung pag-a-apply ng love properly sa buhay natin. Yan yung naranasan natin kay Kristo. Unrighteous tayo, tinanggap niya tayo, binigyan niya tayo ng second chance. Bakit hindi natin yun i-apply sa ibang tao? May panahon na binibigay sa atin, tinutuwid tayo. May panahon na nagtutuwid tayo. Pero may panahon na hinihintay tayo ng Diyos magbago dahil di pa natin kayang magbago kaagad-agad. And may panahon din na hinihintay natin yung mga kapatid nating magbago dahil hindi pa nila kayang magbago agad-agad. Hindi porket yung pananampalataya natin tumataas. Hindi porket yung knowledge natin sa Bible tumataas. Is tumataas din yung criteria natin para maging self-righteousness sa loob ng church. Para maging judge sa loob ng church. Maging tagahatol. Maging mga perpektong kagaya ng mga pariseo na parang lahat na lang na nakikita nilang mali, kinokondena nila, kinokondem nila. To the point na wala nang chance yung mga taong magbago, wala nang chance yung mga taong magrepent. Hindi sila nagpapakita ng second chance para makapagbago yung tao. Kagaya ng second chance na binigay sa atin ni Kristo na pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Na magpahanggang ngayon, nararanasan natin yung paulit-ulit na pagpapatawad niya sa atin. Yan yung pag-ibig. Yan yung tamang paggamit natin ng pag-ibig, ng kaligtasang tinanggap natin. Oo, sabihin mo ng maraming knowledge sa mundo. Minsan, ang daming alam ng tao. Ang dami niyang knowledge sa doktrina, ang dami niyang knowledge sa iba-ibang pagpapahayag sa scripture. Pero alam niyo yun, pag nakalimutan natin yung konsepto ng pag-ibig, yung lahat ng knowledge na yun, magiging self-righteousness sa puso at isip natin, nagbubunga madalas ng pride. Nagbubunga madalas ng self-righteousness. At dahil doon, nakakalimutan na nating umibig. Yun yung ina-highlight ni Paul dito. Na pag-iibigan, sabi niya kanina, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Inutusan niya itong mga taga-Galatia na maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Huwag kayong maglingkod sa isa't isa dahil lang gusto niyo lahat maging perfect sa kautusan. Maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ibig sabihin, merong puwang yung pagpapatawad, merong puwang yung pagpapasensya, merong puwang yung paghihintay, merong puwang yung pagbibigay ng second chance. At lalong may puwang yung repentance, yung pagbabagong buhay.
Nagre-repent na yung kapatid mo, kinondem mo bigla, lalong naging matigas. Di ba ganun nangyayari? Nagbabagong buhay na siya, yan na. Pero yan ikaw. Ito ikaw, self-righteous, biglang babanat. Biglang magja-judge ng buhay niya. Yung chance niya na magbabago na sana, lalo ulit naging matigas yung heart niya. Ayaw ko nang magbago kung ganyan na lang yung mga taong mararanasan ko sa piling ko. Ayaw ko nang magbago. Yan yung nangyayari. Kahit tayo, nararanasan natin sa iba. What more pa kaya kung iparanas natin sa iba? Mahirap. Hindi yan yung tunay na pag-ibig. Kahit pa meron kang ka-relationship ngayon, asawa mo yan, or girlfriend, or boyfriend mo yan, applicable yung ganitong klaseng pananaw or pagtuturo sa atin ng Diyos. Pagdating sa pag-ibig. Kahit mag-asawa, nag-aaway yan. Nagpapatawaran, nagre-repent, nagbabago. Imagine mo kung ikaw yung lalaki, tapos yung babae na asawa mo, lagi nakakagawa ng mali. Tapos araw-araw na lang wala ka nang ginawa kundi punahin yung mali niya. Tingin mo may chance magbago yung asawa mo? Tingin mo may chance mag-improve yung asawa mo? Wala. Ang chance lang na meron siya, makondem. Magdilim yung buhay niya to the point na parang yung pagkasama ka niya, hindi bis na magliwanag yung buhay niya kasama mo, para siyang namumuhay sa dilim. At ikaw yung nagpapadilim ng buhay niya. Tapos dahil self-righteous ka, hindi mo alam, ikaw yung nagpapadilim ng buhay niya. Tapos magtatalo kayo, mag-aaway kayo. Pero kung bibigyan mo siya ng second chance magbagong buhay, or bibigyan ka niya ng second chance magbagong buhay, pare-pareho kayong may pag-asa, mag-i-improve yung relationship, lalalim yung pag-ibig niyo sa isa't isa, magmamahalan kayo, matututunan ng mga anak niyo yung pinapakita ninyo. Ang daming pwedeng maging bunga na magagandang bagay. Sabi sa verse 16 kanina, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Huwag nyo nang pilitin. Huwag nyo nating tawagin yung hilig. Huwag na nating i-trigger yung hilig ng laman. Kahit na nanggagalaiti ka na, nanginginig ka na sa gusto mong sabihin, huwag mo nang pilitin. Kung merong puwang sa'yo yung pagpapatawad, kung merong puwang sa'yo yung pag-ibig, kung merong puwang sa'yo na tiisin mo yung isang bagay para sa iyong kapatid or sa iyong kapwa, yun yung kapangyarihan ng Espiritu sa buhay natin. Totoo naman, mahirap. Imagine yung tiniis ni Jesus Christ na tiis niya yan. Pero tao tayo eh. Mahirap yung tiisin sa buhay natin. Totoo, mahirap. Sabi ko nga sa inyo, gagi ko nga sinasabi sa inyo, walang masamang magreklamo minsan sa buhay. Pero tandaan natin na kailangan bumabalik tayo dun sa pag-ibig na pwede nating ibigay sa ating mga kapatid. Sige, nagsabi-sabi ka na, nag-complain ka na, nasabi mo na lahat ng gusto mo. Pero wag kang hihiwalay. Wag kang lalayo dun sa pag-ibig. Yung nga sabi kanina ni Apostle Paul, mag-ingat kayo na hindi kayo matupok ng isa't isa. Wag niyong hayaang matupok yung kakayahang magmahal, yung kakayahang umibig at yung kakayahang magpatawad. Kasi kahit na ano pang kasalanan yan, napapatawad yan ng pagmamahal. Napapalaya ng pagmamahal yan. Ano ba yung sabi sa Book of James? Love covers a multitudes of sin. Sabi sa verse 17, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu. Yan, nagbabattle kasi talaga eh. At ang kalooban ng Espiritu ay laban sa nasa ng laman. Laging naglalaban ng dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. So yun ang nagiging talaga nagtatalo, di ba? May consequence kapag nakakagawa tayo ng mga nasa ng laman, pero may consequence pag nakakagawa tayo ng mga nasa ng Espiritu. Nananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sa verse 18, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Sabi niya, kung daw pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu, nasa ilalim na tayo ng pag-ibig. Ibig sabihin, pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Wala nang kautusan. Wala namang kautusan na against sa pag-ibig eh, di ba? Parang nagbigay nga kayo ng kautusan na nagsasabi bawal maging tapat. Wala namang kautusan si Moses na nagsasabi sa Ten Commandments, masamang mahalin yung iyong ama't ina. Di ba? Wala namang kautusan na nagsasabing bawal maging sincere, bawal maging mabait, bawal maging gumawa ng mabuti sa kapwa. Walang kautusan patungkol sa pag-ibig. Walang kautusan na nag-a-against dyan. Sa halip,
yung pag-ibig, yung katuparan ng kautusan. Dahil yun ang gustong unang magawa ng Diyos, dahil gawin natin. Yun ang unang gusto ng Diyos na gawin natin. Amen. Yung mag-ibigan at sa pamamagitan yun ng kautusan. Pero hindi yun nangyari sa pamamagitan ng kautusan. Imbis na umibigin natin yung isa't isa, nag-away-away tayo. Yung iba, nagpaka-self-righteous sa pamamagitan ng kautusan. Pero sabi nga dito, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Nandun na tayo sa ilalim ng pag-ibig ng Diyos. Kung pinapatnubayan tayo ng Espiritu, which is yung nagbibigay sa atin ng comfort. Ngayon, sabi sa verse 19, ito daw yung mga hilig ng laman. Na kapag na-under ka pa sa kautusan, pag inahayaan mo yung kautusan, yung mamayani sa buhay mo, yung ugaling ganyan ng kautusan, nagpapaka-self-righteous. Sabi niya, ito yung mga bunga niyan eh. Sabi niya, hindi maikakaila na ang mga hilig ng laman ay pakikiyapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa. Yun, pangkukulam, ito yung mga typical na mga kasalanan na nagagawa ng tao. Pero ito, about sa relationship, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit at kasakiman. Pagsiselos, madalas nangyayari yan, di ba? Parang minsan tayo mismo yung nagtitrigger ng selos eh. Gagawa ka ng dahilan para magselos ka, di ba? Pagkapuot sa isa't isa, tayo rin gumagawa madalas ng dahilan ba't tayo napupuot sa isa't isa. Hindi natin tinitignan yung suffering ng isa't isa, kaya tayo napupuot. Pero pag tinignan mo yung suffering ng isang tao, mawawala yung puot mo sa kanya. Kung tutusin si Jesus Christ, pwede siyang mapuot sa atin eh. Dahil sa mga naranasan niya sa lupa, to the point na pagpapapako sa kanya sa krus, bakit hindi siya napuot sa atin? Kasi ang nakikita niya, yung suffering na meron tayo. Kaya nawala yung puot, napalitan ng pag-ibig. Pagkakagalit, galit, at kasakiman. Kasakiman, ito yung pagiging selfish, di ba? Pagiging wala na sa katwiran. Para lang ma-justify yung nagagawa mong mali, nagigisakim ka. Pagkakampi-kampi, nagkakaroon ng division at pagkakabaha-bahagi. Nagkakaroon nga ng division. Nagkakaroon ng panig-panig. Para bang lahat merong papanigang, ito yung tuwid, ito yung ano. Pero tama ba talaga yung mga ganun? Tama ba talaga na ang papanigan natin is ito or yan? Tandaan niyo mga kapatid, kung meron man tayong papanigan, yun yung katotohanan. Kung pumapanig tayo sa isang tao dahil may katotohanan siya, pumapanig tayo dahil sa katotohanan na yun. Pero kung pumapanig tayo sa isang tao dahil kahit may dala-dala siyang kasinungalingan, hindi yung tamang pagpanig. Panigan natin yung katotohanan. Kung ano yung katotohanan, yun yung tamang pagpanig. Kahit saan ka pa mapunta, kahit sino pang panigan mo, basta pinapanigan mo yung katotohanan, hindi ka mawawala sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, kung kailangan mo maging honest ka. Kung kailangan mo umamin ka. Pero huwag kang papanig dun sa kasinungalingan. Sabi niya, pagkakagalit-galit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabagi. Sa verse 21, pagkainggit, di ba? Madalas yan yung bunga ng mga lagi kang nahihirapan na lagi kang nahihirapan sa buhay mo na mag-move on. Parang wala kang kayang gawin. Kasi lagi ka na lang naiinggit sa ibang tao. Parang lagi mong kino-compare yung sarili mo sa iba. Minsan yung iba, ang gagali nila. Para bang alam mo yun, yung may gagawin ka, pero yung ginagawa mo para ma-please yung ibang tao. Pagkainggit yun eh. Yung ganong klaseng ugali. Yung ginawa mo to para may patunayan sa iba, pagkainggit yun. Kasi unang-una, wala kang kailangan patunayan sa ibang tao. Pero kung ginagawa mo yun para makita ng iba, para gawing show-off sa ibang tao, pagkainggit yun. Number one, hindi ka magiging masaya sa ginagawa mo. Pangalawa, magiging hadlang yun para magawa mo yung dapat mong gawin. Kasi nakapokus ka dun sa titignan nila sa'yo. Para mainggit sila. Pero hindi mo lang, deep within your heart, ikaw yung naiinggit. Meron kang ginagawa, hindi nagiging bukal sa loob yung ginagawa mo. Dahil yung focus mo
Hindi naman para doon sa mga ginagawan mo ng mabuti, kundi doon sa mga tao makakakita ng ginagawa mong mabuti para mainggit sila. Nakakuha ninyo. Wag na wag natin o tanggalin natin sa mga kaugalian natin yung ganong klaseng pamumuhay. Nangyayari yan madalas. Bata pa tayo, high school, elementary, di ba? Kung ano yung uso, pag wala ka, mainggit ka. Ngayon, pag meron ka, i-show off mo para mainggit naman yung iba. Sa personal na buhay, di ba nangyayari din? Nangyayari din. May ginagawa ka sa buhay mo, pero yung lahat ng ginagawa mo para gawing show off sa iba. Pero paano pag wala nang tumitingin? Nawawalan ka na rin ng gana dun sa ginagawa mo. Tapos pag may ginawa ka, hindi napansin ng iba, nasasaktan ka. Ba't di mo gawin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo? Ba't ginagawa mo yung mga bagay na magpapasaya sa iba o magpapainggit sa iba? Wala naman silang pake doon sa gusto mong gawin. Lalo na kung ganun, di ba? So tanggalin natin yun, pagkainggit, ito pa, paglalasing, mga hilig daw ng laman, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, sabi ni Apostol Paul, ang mga gumagawa ng mga ito hindi nagkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So yun yung mga ugali na nagbubura ng pag-ibig natin. Alam mo yun, nakaranas tayo ng pag-ibig sa Diyos, ikip natin yung pag-ibig ni Lord sa atin. Ikip natin yung pag-ibig natin sa iba. Dahil doon sa pag-ibig ni Lord sa atin. Manatili tayo doon sa konsepto ng pag-ibig. Manatili tayo doon sa konsepto ng pagmamahal. Mapa sa pamilya, sa kaibigan, or sa kahit na sino. Manatili tayo doon sa konsepto ng pagmamahal. Iwasan natin itong mga ganitong ugali dahil yung mga ganitong ugali ito na nangyayari nung hindi pa tayo ligtas. Kaya sabi niya, tinawag kayo para maging malaya. Huwag nyo namang gamitin yung inyong kalayaan para sundin yung hilig ng laman. Diba? Para bang porke ba tinanggap na natin si Jesus Christ, may karapatan na ba tayong maging mag-judge ng iba or maging perfect or magmukhang perfect sa ibang tao? Hindi yun yung purpose ng tinanggap nating kalayaan. Ang purpose ng tinanggap nating kalayaan is maranasan yung pag-ibig ng Diyos at iparanas din yun sa iba sa pamamagitan ng pagtitiis at pagpapakumbaba sa ibang tao. Sabi sa verse 22, sabi niya, subalit ito ang bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. At anong bunga ng pag-ibig? Kagalakan. Totoong kagalakan. Totoong kapayapaan. Totoong katiyagaan. Totoong patience, di ba? Totoong pagtitiyaga. Totoong kabaitan. Totoong kabutihan. Hindi pakitang tao na kabutihan. Katapatan. Sincerity and honesty. Meron kang sitwasyon, nagiging sincere ka sa lahat ng pinapakita mo sa tao. Hindi ka nagkukunwari. Nagiging tapat ka, nagiging honest ka. Di ba nang yurakan nila yung pagkatao mo, wasakin nila yung pagkatao mo, at least sinasabi mo kung ano yung totoo. Kahit naagrabyado ka, huwag mong isipin yung maagrabyado ka pag nagsabi ka ng totoo. Katapatan, kahinahunan, maging mahinahon ka pa rin. Kahit na nayuyurakan ka, hindi ka nawawalan. Nagiging mahinahon ka pa rin. At pagpipigil sa sarili, di ba? Pagpipigil sa sarili, self-control. Nakokontrol mo yung sarili mo sa temptation. Nakokontrol mo yung sarili mo sa galit. Nakokontrol mo yung sarili mo sa paglalait sa ibang tao o pananakit ng ibang tao. Yan yung kapangyarihan ng pag-ibig. Yan yung product or bunga ng Espiritu. Ay pag-ibig, sabi ng Biblia. At sa mga bagay na to, sabi niya, walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin, walang batas na hahatol sa iyo kapag ito yung mga ginagawa mo. Walang kautusan na magiging hatol sa mga taong gumagawa ng ganitong bagay. Pero yung mga taong under ng kautusan, ibig sabihin, sila yung mga under nung ginagawa nila yung mga hilig ng laman. May kautusan na karapat-dapat para hatulan yung mga ganong klase ng kasalanan. Ibig sabihin, under sila ng kautusan. Under pa ba tayo ng kautusan? Oo, kapag ginagawa natin yung mga ganong bagay. Nagpapa-under palagi tayo sa kautusan. Sa judgment ng kautusan. Sa punishment ng kautusan. Pero tandaan natin, huwag nating kakaligtaan
Yung paghingi ng tawad sa Diyos, paghingi ng tawad sa ating mga kapatid, at pagpapalaya sa sarili natin, at pagpapalaya ng Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng pagpapatawad niya sa atin. Pinatawad niya tayo. Ibig sabihin, tunay tayong magpakatotoo tayo sa pagbabago, sa pagpaayos ng sarili nating puso, sa pag-aayos ng sarili nating pananalita, sa pag-aayos ng sarili nating panghuhusga sa iba. Magpakatotoo tayo, maging honest tayo doon, maging loyal tayo doon, maging tapat tayo doon. Huwag nating pasinungalingan yung sarili natin na ito yung tayo pero hindi tayo yun. Sabi sa 24, at pinatay ng mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Pati na ang mga masasamang hilig nito. Ulitin ko ang ganda ng verse. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao. Pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo, huwag nang nating galitin ang isa't isa, at huwag na rin tayong mag-inggitan. So yun mga kapatid, di ba? Ang ganda ng isa pang bagay na napatunayan natin o napag-aralan natin patungkol sa pag-ibig. Sana magamit natin ito. Sana ma-cherish natin itong ganitong tinuturo ng Biblia na ang Diyos naman yung nagbigay nito sa atin nung una pa lang. Kaya nga tayo naligtas. Kaya nga tayo nananampalataya kay Kristo. Dahil dun sa forgiveness of sin na naranasan natin sa Kanya. Yun yung number one doctrine sa Bible is about love, about pag-ibig. Yun yung number one doctrine na tinuturo ng Biblia sa atin. Marami ng doctrine sa panahon ngayon. Marami ng katuruan or doktrina na nakakatulong para magkaroon tayo ng knowledge sa Bible. Pero wag nating kakalimutan yung number one doctrine na tinuturo ng Biblia. Ano yun? Yung ibigin natin yung isa't isa. Ano pa? Ibigin natin yung Diyos ng buong puso. At buong buhay at buong kaluluwa. At buong katapatan. Yun yung number one doctrine sa Bible na tinuturo sa atin ng Diyos. Yung tayo ay mag-ibigan. Sabi ni Apostle John sa John 13:34, sabi ni Jesus Christ dito, a new covenant, sabi niya, I give unto you. Isang bagong kautusan ang binibigay ko sa inyo. Isang bagong covenant yung ibinibigay ko sa inyo. Sabi niya, ano yung sabi niya? Ibigin ninyo yung isa't isa gaya ng kung paano ko kayong inibig. Diba? Yun yung New Covenant. Yun yung New Testament. The New Testament I gave unto you. Sinama rin ni Lord Jesus Christ yung buong New Testament. Anong summary niya? Love one another as I have loved you. Diba? Nung una, sinama rin niya yung Old Testament. Love the Lord your God with all your heart. And yung pinaka-importanting kautusan sa lahat, love the Lord your God and love your neighbor as yourself. Pero ngayong New Testament, binigyan pa niya tayo ng isa pa. Love one another as I have loved you. Meron pa bang mas malalim na doktrina pag nahihigit dun sa pag-ibig, di ba? Or yung bang mga doktrina na pag-aaralan natin, kahit na gaano pa kaganda yan, kahit gaano pa tayo kalalim dyan, kung nakakalimutan na nating magmahal, baka lumalayo tayo. Yung doktrinang meron tayo, naglalayo sa atin para ibigin yung isa't isa. Parang nakakalungkot kung ito yung magiging bunga ng pagsampalataya natin. Na in the end, naging lalo tayong selfish. Pero sabi nga ng mga verse kanina, huwag na tayong maging palalo, huwag na nating galitin ang isa't isa, at huwag na rin tayong mag-inggitan. So mga kapatid, maraming salamat at sa linggo ito. Nawa may natutunan kayo about love. Yung February it's not just February, the month of love, kundi yung buong taon, yung araw-araw is pag-iibigan ng isa't isa. So, yung natutunan ninyo ngayon, hopefully magamit ninyo sa inyong personal na relationship sa inyong mga buhay. Sa family or sa mga mahal sa buhay or sa mga loved ones ninyo.
magagamit ninyo yan. Yan yung tunay na love. Hindi yung lokohan, hindi yung last lang ng laman, di ba? Yung dahil nagmamahal ka meron kang relationship dahil ng temptation sa laman. No, hindi yung totoong love. Ang totoong love is yung willing kang ialay yung iyong buhay para sa iyong kapatid or para sa iyong mahal sa buhay. So maraming salamat. Let us pray. Ama namin sa langit. Muli, Panginoon, salamat, Panginoon, sa binigay mong mensahe ngayong linggong ito, Ama. Nawa, Lord, patuloy kaming mapuspos ng iyong pag-ibig. Lord, itong mga nasa simbahan ngayon, Panginoon, ay patuloy mo silang i-bless at patuloy mong i-mold yung kanilang mga puso, Panginoon, para ibigin yung isa't isa. Lord, alam namin na marami kaming imperfection. Nawa, Lord, mapakita namin sa isa't isa yung lahat ng imperfection na to para maging dahilan, para lalo naming mahalin yung isa't isa. Hindi upang iwasan or saktan yung isa't isa or husgahan yung isa't isa, kundi upang mahalin yung isa't isa. Lord, turuan mo nawa kami kung nanguhusga kami. Turuan mo nawa kami, Ama, kung nakakasakit kami ng damdamin ng aming mga kapatid. Turuan mo nawa kaming magmahal, Panginoon. Turuan mo nawa kaming magkaroon pa ng mas mahabang pasensya. Turuan mo nawa kami, Panginoon, na lalo pang tanggapin yung isa't isa, Panginoon. At tumanggap ng mga pagkukulang at imperfection ng bawat isa. Dahil sa pamamagitan nito, Ama, lalo naming matutulungan yung isa't isa na maging malakas at maging matatag. Sa gayon, Lord, mas maging makapangyarihan ng iyong pag-ibig na bumabalot sa aming mga buhay at sa isa't isa. At nagpapalakas at nagre-restore, Panginoon, ng mga nararanasan namin, sa mga nararanasan naming pagsubok na nagpapahirap sa amin. Lord, maraming salamat sa iyo lang ang lahat ng kapurihan, kalwalatian at kapayapaan. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So, thank you sa lahat and God bless. So, see you again sa susunod kung makapag-record man ako. Meron tayo ding YouTube channel dito sa Kanlungan Youth Mission Church. Hanapin nyo lang yung page na yon or yung YouTube channel na yon. And pwede kayo mag-subscribe or pakinggan ulit yung ating mga preaching na nare-record. So maraming salamat and God bless you all. Glory all to God in Jesus' name.